Sa paglabas ng full Chapter 10 ng The Apocalypse of the Gods, lumitaw na ang Demon God Belial sa tournament, isang makapangyarihang presensya na nagbabadya ng panibagong banta sa torneo. Ngunit hindi lang iyan ang nilalaman ng Kabanata 10. Sa kabanatang ito, magbabalik tanaw si Sun Wukong sa kanyang masalimuot ngunit masayang paglalakbay sa Journey to the West kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang alaala ng paglalakbay na ito ang magiging susi sa pagbabago ng paninindigan ni Sun Wukong laban sa kapwa niyang mga Diyos. Dito niya mapagpapasyahan na ipaglaban ang kaligtasan ng sangkatauhan, at ang eksenang ito ay tunay na nakakakilabot at puno ng damdamin, kaya't hindi mo dapat palampasin. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren, at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, The Apocalypse of the Gods Kabanata 10. Ang minanang adhikain. Sa simula ng kabanata, malakas na inanunsyo ni Jarl ang pagtatapos ng laban nina Prometheus at Sun Wukong. Sa harap ng nagngangalit na sigawan ng mga manunood, buong sigasig niyang ipinaalam ang naging resulta, ang nagwagi sa laban ay si Sun Wukong. Inaalalayan na ni Heracles palabas ng arena ang walang malay na katawan ng kanyang kaibigang si Prometheus. Bagamat walang binibigkas na salita, mababakas sa mabigat na hakbang ni Heracles ang bigat ng kanyang damdamin. Sa kabila ng matatag na tindig ni Ares, hindi rin maikikaila ang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha, isang bahagyang kunot sa noo, isang panakaw na sulyap kay Prometheus. Hindi man niya aminin, kitang-kita ang kanyang pagkabahala. Samantala, sa kabilang panig ng arena, kasalukuyang nagdiriwang ang mga kaibigan ni Sun Wukong. Masigla silang nagsasaya, habang ipinagbubunyi ang tagumpay ng kanilang kaibigan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may galit sa puso ni Sun Wukong. Bagamat panalo, tila ba may puwang sa kanyang damdamin na hindi mapunan. Hindi niya magawang magalak tulad ng inaasahan. Kung pagmamasdan ng maigi, mapapansin ang bahagyang pangalit ng kanyang mga ngipin, isang tila di sinasadyang pagbubunyag ng kanyang pagkadismaya. Sa kanyang mga mata, naroon ang lalim ng hindi masabi, isang tahimik na pagtutol sa kung anumang nangyari sa laban. Sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan, puno ng sigla at tuwa. Isa-isa silang lumapit, nagbigay ng papuri at pagbati. Ngunit si Sun Wukong ay nanatiling tahimik. Wala siyang tinugon, ni isang ngiti ay hindi niya naibigay. Tahimik siyang lumakad, dir-diretso, waring walang ibang nakikita kundi ang kanyang sariling landas. At nang siya'y tuluyan ng makalampas sa hanay ng kanyang mga kaibigan, doon lamang siya nagsalita. Isang malamig, matigas, at halos walang damdaming tinig ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya gusto ang nangyari sa laban. Kasabay ng kanyang mga salita, bigla niyang sinuntok ang pader na umalangaw-ngaw sa makitid na entrada ng mga lalaban sa arena, sira ang ilang piraso ng pader na bato, tanda ng bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi ito isang panalong dapat ipagdiwang. Hindi ito ang laban na inaasahan niya. At higit sa lahat, hindi ito ang gusto niyang kahihinatnan. Sa kanyang isipan, muling nagbalik ang mga huling salita ni Prometheus bago niya ito tuluyang talunin, ano pa bang rason ang kailangan mo para iligtas ang iyong mga kaibigan? Napayuko siya, pilit inaalis sa isipan ang katanungang patuloy na gumugulo sa kanya, ngunit hindi niya ito magawang itaboy. Muli, isang alaala ang sumagi sa kanya, ang kanyang matalik na kaibigang monghe. Naalala niya ang paraan ng pakikipag-usap nito noon, at ang mga salitang binitiwan ni Prometheus ang siyang naging mitya ng pagbabalik ng alaalang iyon. Ngayon, matapos ang kanyang laban, ang katagang laging sinasabi ng kaibigan ay hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maintindihan, naghahanap siya ng sagot sa mga tanong ngunit hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin siyang sagot dito. Samantala, sa VIP room ng mag-aamang Greek gods kung saan tanaw nila ang buong arena, habang pinagmamasdan nila ang ibang mga gods na nagdidiwang, may bahid ng paghanga sa tinig ni Zeus nang sabihin niyang, si Sun Wukong na nga ang pinakamapanganib at pinakamalakas na kalahok sa torneo, tahimik lamang ang dalawa niyang anak, ngunit kapwa nila naramdaman ang bigat ng pahayag na iyon. Nagpatuloy si Zeus, kung hindi daw si Prometheus ang nakalaban ni Sun Wukong, hindi niya alam kung sino pa ang tatagal sa kanya. Walang kasiguraduhan kung sino ang posibleng makapantay sa lakas niya. Sumingit si Hermes, diretso at may kumpiyansa. Dahil hindi na maaaring manalo si Prometheus sa Apocalypse Tournament, wala nang dapat ipag-alala. Wala nang ibang maglalakas loob na humiling ng pagpigil sa nalalapit na paggunaw ng sangkatauhan. Si Prometheus lang ang may ganoong adhikain. Napatingin si Zeus kay Hermes. Sa lahat ng Diyos na kalahok, si Prometheus lamang ang tinatawag ni Zeus na wildcard, ang tanging may layunin na iligtas ang sangkatauhan. Ang iba'y lumalaban para sa karangalan, kapangyarihan, o paghihiganti.
Ngunit biglang naputol ang katahimikan ng basagin ni Ares ang usapan. May seryoso at medyo mapaghamong tono siya nang sabihin. Pero ama, alam niyo bang minsan na ring ipinaglaban ni Sun Wukong ang kaligtasan ng sangkatauhan? Sa kanyang journey to the West, isinugol niya ang lahat para sa layunin ng mga tao. Kaya bakit hindi ninyo siya isinama sa mga maaaring papanig sa sangkatauhan? Saglit na natahimik si Zeus, ngunit sa halip na kabahan, ngumiti lang siya at napailing, saka bahagyang tumawa. Ang journey to the West, isa yung brutal at mapait na paglalakbay para sa Great Sage, singit ni Hermes. Kinilabutan sa narinig si Ares. Dito na ipinaliwanag ni Zeus sa kanyang mga anak na sa pagtatapos ng paglalakbay na iyon, wala nang naiwan para kay Sun Wukong. Wala nang layuning kayang tumbasan ang pinagdaanan niya roon. At simula noon, tila wala na siyang natagpo ang dahilan para magpatuloy. Naguguluhan, muling nagtanong si Hermes. Ibig mo bang sabihin ama, na sa daan-daang taon ng pagkabuhay ni Sun Wukong, wala na siyang naging layunin? Malumanay ngunit mabigat ang sagot ni Zeus. Hindi iyon. Biktima lang siya ng pagkabagot, isang pagkaubos ng silakbo, isang pagkawalang saysay pagkatapos ng isang layuning ubos kaya niyang nilabanan. Nasabi naman ni Ares, nanghihinayang siya sa lakas ni Sun Wukong, kung ginamit lang sana niya ito muli para sa isang layunin, napakalaki sana ng magagawa niya. Pagpapatuloy ng kanilang ama, iba siya sa ibang kalahok. May mga hangarin ang iba, pagbawi ng karangalan, paghihiganti, ambisyon. Pero si Sun Wukong, wala na siyang ginasto. Kaya sa kabila ng kanyang nag-uumapo na kapangyarihan, isa na lamang siyang Diyos na nabibilang sa lower class, walang natira sa kanya kundi ang lakas na minsan niyang inialay sa isang mundong hindi naman nagbago. Sa susunod na eksena, makikita ang ilang matatalik na kaibigan ni Sun Wukong, nakatayo sa lilim ng entrada habang pinagmamasdan siya mula sa malayo. Akala ng mataba, oras na para maging masaya si Sun Wukong, matapos ang daang taon, ngunit ang tugon ng long hair. Sa tingin niya, hindi pa nababagot si Sun Wukong. Ngunit ang totoo, sa kaloob-looban ng Great Sage, matagal na siyang sawang-sawa. Sa kanilang nakaraan, pinagdaanan nila ang matinding sakripisyo, walang katapusang paglalakbay, mga laban na ikinapinsala ng katawan at isipan, lahat iyon para sa sangkatauhan. Sa kanilang paglalakbay, nabawi nila ang mahahalagang banal na kasulatan, ngunit walang nagbago. Nagdusa sila para sa isang mundo na hindi marunong magbago. At sa kanyang mga mata ngayon, na tila walang emosyon, walang pananabik, walang galit, nakatago ang isang kaluluwang pagod na pagod sa pakikibaka para sa mundong ayaw matuto. Malalim ang iniisip ni Sun Wukong habang tahimik na nakasandal, tila ba inuukit sa kanyang isipan ang paulit-ulit na sinabi ng kanyang kaibigan, isang monghe, na darating ang araw na maiintindihan mo rin ang lahat. Sa bawat pag-ikot ng alaala, tila hindi niya maiwasan ang pagbalik tanaw sa nakaraan. Biglang dadalhin tayo sa nakalipas na panahon kung saan kasama pa niya ang kanyang kaibigang tao, ang mongheng si Xuanzang, o mas kilala bilang Sanzang Fashi. Naruroon sila sa isang lumang silid na punong-puno ng makakapal at sinaunang aklat. Mga banal na kasulatan mula sa India at China ang nakahilera sa bawat sulok ng silid, at sa gitna ng katahimikan, naroon ang monghe na walang kapagurang nagsasalin ng mga sutra, araw at gabi. Tahimik si Sun Wukong noon. Hindi dahil wala siyang masabi, kundi dahil dama niya ang bigat ng dedikasyon ng kanyang kaibigan. Maraming nagsabi na ibinigay ni Sanzang ang lahat, bawat oras, bawat hininga, para lamang maisalin ang mga banal na aklat at maipasa ang karunungan sa susunod na henerasyon. Sa gitna ng katahimikan, bumulong si Sun Wukong, alam mo, halos wala na yatang araw na hindi ko iniisip yun. Napatingin siya sa kaibigan. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin sa palagi mong sinasabi sa akin na darating ang araw, maiintindihan ko rin ang lahat? Napatawa si Sanzang, isang mahina ngunit punong-puno ng kabaitan na tawa. Sabay wika na ayan ka na naman. Nagpatuloy ang monghe, ang sangkatauhan, Wukong, hindi agad-agad nagbabago. At naiintindihan ko iyon. Ang ginagawa kong pagsasali ng mga sutra, ang paglalakbay natin, ang lahat ng yan ay paraan lamang para makapagtanim ng pag-asa. Hindi man natin maligtas ang lahat, pero habang nabubuhay tayo, naipapamana natin sa kanila ang ating mga pangarap at ang ating kalooban. Binigyan din ng monghe na ang mga kwento ng paglalakbay nila, ang kanilang mga pinaglaban, hindi yun walang kwenta. At alam naman daw iyon ni Sun Wukong. At sa mga salitang iyon, ang maaliwalas ng ngiti ni Sanzang ang huli nilang alaala. Isang ngiting hindi kailanman bumitiw sa sangkatauhan. At higit sa lahat, isang ngiting hindi bumitiw kay Sun Wukong, isang nilalang na inaasahang mauunawaan ang lahat, balang araw.
Ngunit sa kasalukuyan, wala pa rin siyang lubos na nauunawaan sa mga nasabi ng kaibigang monghe. At habang inuulit niya sa sarili na wala siyang naiintindihan sa sinabi ng kaibigan, bigla siyang napabalikwas. Dali-daling tumakbo pabalik sa arena. Habang tumatakbo, pasigaw niyang sinabi, ganyan naman siya palagi. Puro misteryo. Puro darating ang araw na maiintindihan ko rin. Sa puntong iyon, nag-flashback ang kanyang alaala, ang kanyang kabataan. Ang kanyang pagnanais na maging malaya, lumaban ayon sa sariling kagustuhan. Nabalikan niya ang mga panahon ng kanilang paglalakbay, mapanganib ngunit masaya. At sa gitna ng lahat ng iyon, doon niya naisip, ang bawat hakbang na ginawa nila para sa sangkatauhan, ang bawat laban, ay hindi pala walang saysay. Sa wakas, nagliwanag sa kanyang isipan na may dahilan ang lahat. Na kahit naging masalimuot, hindi naging masama ang kanilang pakikipagsapalaran. Pagkalabas ni Sun Wukong sa arena, agad niyang hinanap si Jarl. Sa gitna ng arena, inanunsyo ni Jarl ang matinding pagkasira ng entablado, kaya't pansamantalang sinuspinde ang laban upang ayusin ang paligid. Ngunit biglang may kakaibang presensyang naramdaman si Jarl mula sa kanyang likuran. Nang siya'y lumingon, nagulat siya ng husto. Nandoon si Sun Wukong. Tahimik na nakatayo sa kanyang likuran. Nagulantang ang lahat ng mga Diyos na nanunood sa arena nang biglang makita nilang naroon na si Sun Wukong sa mataas na platform kung saan naroon si Jarl. Alam nilang napakahirap marating ng lugar na iyon, isang mataas na lugar na sadyang inilaan lamang para sa tagapag-anunsyo ng laban. Kaya't ang tanong ng lahat ay iisa, paano siya nakarating doon ng ganon kabilis? Sa sumunod na tagpo, nalaman ng mga manunood ang sagot. Ginamit ni Sun Wukong ang kanyang mahiwagang baston, ang Ruye Jinggubang, isang sandatang kayang humaba at lumaki ayon sa kanyang kagustuhan. Habang pinagmamasdan ng lahat ang tagpo, napaisip si Zeus. Ano nga ba ang ginagawa ni Sun Wukong roon? Anong layunin niya sa biglaang pagbalik? Maya-maya, habang nakatayo lamang si Sun Wukong, tiningnan niya si Jarl at matatag na sinabi, ibigay mo sa akin ang megaphone. Walang pag-aalinlangang sumunod si Jarl, agad niyang iniabot ang megaphone kay Sun Wukong, na parang batid niyang may mahalagang balak ito. Pagkakuha ng megaphone, umabanti ng bahagya si Sun Wukong at sa tinig na pinalakas ng megaphone umalangaw-ngaw sa buong paligid ang direktang tanong niya kung naririnig ba siya ng matandang hakluban na si Zeus at kung naririnig rin ba siya ng lahat ng mga gods na naroroon. Pagkatiyak na bawat god sa arena ay naririnig ang kanyang tinig, muli siyang nagsalita, nang may kaseryosohan, makinig daw ang lahat dahil minsan niya lang ito sasabihin. Pagkasambit niya ng mga salitang iyon, bigla niyang ibinulales ang isang pahayag na yumanig sa buong arena, isang deklarasyong hindi inaasahan ni Numan. Kapag siya ang nanalo sa tournament ng Apocalypse, kakanselahin niya ang paggunaw sa sangkatauhan. Biglang nanahimik ang lahat. Naputol ang anumang ingay, parang huminto ang oras. Ang ilan ay napamulagat sa gulat, habang ang iba na may tila natuyuan ng laway, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Sa mata ng marami, ang sinabi ni Sun Wukong ay isang malinaw na pagsuway, isang tahasang pagtutol sa banal na kapasyahan. Mga Kops, hindi ito basta paninindigan, ito ay isang hamon. Isa itong pasabog na revelasyon ng Kabanata 10 na nagpatunay na hindi sang-ayon si Sun Wukong sa itinakdang kapalaran ng mga Diyos. Hindi niya matatanggap na basta nalang lipulin ang sangkatauhan, ngayon pinili niyang lumaban at manalo, para iligtas ang mundo. Isang hakbang na kinatakutan ng kampo ng mga Diyos. Dahil alam nila ang katotohanan, kahit si Zeus mismo, ang Diyos ng mga Diyos, ay minsang umamin, na sa lahat ng kalahok sa tournament ng Apocalypse, si Sun Wukong ang pinakamalakas. Kaya't sa kanyang biglaang pagbaligtad, sa kanyang pagtalikod sa layunin ng mga Diyos, isang pangambang hindi nila inaasahan ang bumalot sa kanilang lahat. Sa pagpapatuloy ng kabanata, tinanong ni Sun Wukong ang mga Diyos, bakit kayo nagulat? Dagdag pa niya, kung ang mga Diyos ay may kapangyarihang pumatay o magligtas ng tao ayon sa kanilang kagustuhan, bakit hindi rin niya magawa ang gayon bilang isang tulad nila? At kung tatanungin kung bakit niya ginagawa ito, simple lang ang kanyang sagot, dahil nababagot siya. Hindi nagustuhan ng mga Diyos ang kanyang mga sinabi. Galit na galit ang karamihan. Tinawag siyang traidor, at ang kanilang puot ay tila bumabaon hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit habang nangingibabaw ang galit sa karamihan, may katahimikang bumalot sa kampo ng kanyang mga kaibigan. Isa sa kanila, hindi napigil ang alisin ang kanyang shades, at lumuha. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa labis na tuwa. Sapagkat para sa kanya, muling nagbalik ang dating Sun Wukong. Ngunit hindi rin napigilan ng ibang Diyos ang kanilang galit. Isang boses ang sumigaw. Gusto mo bang kalabanan ang buong Valhalla, Sun Wukong?
Ang iba na may tila dismayado, iniisip na natuto na sana siya kung paano maging maayos. Ngunit ngayon, bumalik na naman siya sa kanyang dating ugali. Ngunit para sa mga tunay na kaibigan ni Sun Wukong, ang lahat ng ito ay hindi nakakagulat. Para sa kanila, ito ang totoong Sun Wukong at normal lang yun sa kanilang kaibigan. Sa kanyang pag-alis mula sa arena, kasabay ng malalakas na sigawan ng Bu mula sa mga Diyos, ay ang marahang ngiti ni Sun Wukong. Hindi siya nasaktan. Sa halip, magaan ang kanyang pakiramdam. Para bang, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ay muli niyang nahanap ang kanyang sarili. Ayon sa narrator, hindi siya dating ganito. Matagal siyang nawalan ng layunin, parang naglayag sa kawalan. At iyon ang kinaiinisan niya sa sarili. Ngunit ngayon, may dahilan na ulit siya upang lumaban. Ginagawa niya ito hindi para sa iba, kundi para sa sarili niyang kagustuhan. At sa mga tunay niyang iniingatan, ang kanyang mga kaibigan. Sa kanilang pag-alis, lumingon si Sun Wukong sa kanyang likuran at nagtanong kung pareho ba sila ng iniisip. Ang tinutukoy niya ay walang iba kundi si Prometheus, na kasalukuyang nagpapagaling sa isang silid habang tahimik na nanunood. Kita sa kanyang mukha ang isang banayad na ngiti, at katabi niya si Heracles, na masayang-masaya ring makita ang pagbabalik loob ni Sun Wukong. Ngayon, tatlo na sila, tatlong naglalakasang nilalang na handang tumindig para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Samantala, mula sa isang madilim na silid, isang misteryosong Diyos ang nanunood sa pamamagitan ng screen monitor. Narinig niya ang buong sinabi ni Sun Wukong. At sa isang malalim ngunit kalmadong tinig, wika niya. Maganda ang ipinakita ng Great Sage. Tamang halimbawa para sa isang Diyos, na hindi lang lakas ang sandigan, kundi pati kalayaan. Ang Diyos na ito, wala nang iba kundi si Demon God Belial, isang kasapi ng Outer Gods. Isa siyang nilalang na hindi dapat labanan, isang untouchable, nakakatakot, makapangyarihan, at ngayon ay interesado na kay Sun Wukong. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina mapansin sa digmaan, mga bayaning nagbigay ng hiling na walang hanggan. Sa mga upil ng pawis at tugo sa lupa, labanan na nino, ang takutin ay kumikilos mula sa dilim.